Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan bago magumpisa ang Game 1 kanina ng OKC Thunder at ng San Antonio Spurs ay binigay ni Adam Silver ang MVP trophy kay Shai Gilgeous-Alexander at nakita nga ito ni Wemby. Kahapon ay nilabas ko ang video na magsisilbi nga ito bilang dagdag motivation para sa French big man at hindi nga tayo nagkamali dito dahil talagang nagpakita si Wemby ng all-time great level performance. Nagdala ito ng 41 points, 24 rebounds, 3 assists and 3 blocks on 14 of 25 shooting sa field. Kasama din nga dyan ang 9 offensive rebounds mga kaibigan at pinataob nga nilang OKC sa Game 1 sa harap ng mga fans ito. Ito nga ang unang talo ng OKC sa playoffs ngayong season. Magkakaiba na nga ang tumawag kay Wemby. Andyan si Chet Holmgren, si Lu Dort, Alex Caruso, Jalen Williams, Cason Wallace at iba pa. Subalit talagang matindi nga itong batang to mga kaibigan. At the young age of 22 years old, kahit na zero experience pa nga siya sa playoffs ay talagang pinapakita niya na handa na siya sa mga big moments. Sinapawan niya nga ang reigning two-time league MVP Shai Gilgeous-Alexander. At matapos nga ang game ay sinabi niya na talagang na-motivate nga daw siya mga kaibigan sa pagbigay ng MVP award kay SGA kanina. Sa ngayon nga ay talagang pinapatunayan ni Wemby na tama mga nagsabi noon na siya ang best prospect ever at magiging future face ng NBA. May kakaibang halo nga siya ng galing, solid na mindset, disiplina, matinding competitiveness at kagustuhan na manalo palagi. Habang pinapanood mo nga siya ay talagang mapapamangha ka na lamang sa kanyang mga ginagawa na tila ba hindi posible para sa tangkad niya. Si Wemby din nga mga kaibigan ang naging youngest player sa history ng NBA na nakapagtala ng 40 plus points and 20 plus rebounds sa isang playoff game. Truly a historic performance mula sa 22-year-old French big man Victor Wembanyama. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Detroit Pistons. Buong regular season nga ay napakatindi ng kanilang pinakita. Simula nang mahawakan nila ang number 1 seed sa East ay hindi na ito binitawan pa. Hanggang sa natapos nga ang season ay sila nga ang may hawak ng number 1 seed. May punto din nga noong regular season kung saan sila ang may hawak ng best record sa buong NBA ahead of the reigning NBA champions OKC Thunder. Subalit hindi nila ito na-sustain dahil tinamaan nga ng injury si Cade Cunningham. Subalit ngayong playoffs nga ay nakita natin na nahirapan sila ng husto laban sa 8 seed Orlando Magic at nalubog pa nga sila sa 3-1 deficit bago makompleto ang 3-1 comeback. Ngunit posibleng ibang usapan pa nga ang series na yon kung hindi lang tinamaan ng injury si Franz Wagner. At ngayon naman ay kitang-kita nga ang pag-struggle nila sa Cleveland Cavaliers. Natalo sila dito ng 3 sunod at nagkalat pa din nga si Jalen Duren. Tila ba si Cade Cunningham lamang at si Tobias Harris ang handang maglaro sa mga big moments. Karamihan sa kanila ay nasisilaw pa nga sa bright lights at lumabas ang kakulangan ng experience. Hindi nga natin sila nakita na maging consistently dominant tulad ng inaasahan mong performance mula sa isang number 1 seed. Pinakamagandang example na lamang dyan ay ang OKC Thunder na binalis ang first 2 rounds ng playoffs. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?